Hello mga ka-Legendary guys! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Narito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong ka-Legendary guys na maghahatid po sa inyo ng mga bagong update and fresh na balita hinggil po sa TVJ and Legendary guys. At ang mainit nga po nating update ngayon ay pumapatungkol po dito sa pagkakalampaso na naman ng tape piliga po sa original. And of course, isa rin po sa ating pag-uusapan ang patungkol po dito sa TV ads ng TVJ nitong mga nagdaang araw. Mamaya nga po, aalamin po natin yan at pag-uusapan na basta may kinalaman po sa TVJ and Legendary, sagot na po natin yan. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell dyan sa baba para maging updated at una ka sa mga inilalabas nating mga balita. And para naman po sa mga masusugid na po nating mga taga-subaybay, maganda ring gabi. Narito nga po ang ilan sa atin pong napiling i-shoutout for tonight's video. Shoutout po dito kay Sir Lito Ochoco. Hello Gandara, watching from La Union. Ganon din kay Ana Red Lady. Wow, thank you sa pa-shoutout. Lagi ako watch ng video mo. Legendary Gods, TVJ at TV5. And ganon din po kay Sir Rodolfo Bautista. Shoutout. And Gemma 473. Samantala, ganun din po kina Miss Winnie Job 250 na big shout out. Nathan Wayne De Vera, magandang gabi. Sir Roy Mogol and Ferdinand De La Cruz. Magandang gabi po sa inyo. Thank you so much sa inyo pong pagsuporta parate sa atin pong mga daily updates. And narito na nga po ka-Legendary Kinds. Pag-usapan na po natin ang hinggil po sa atin pong topic ngayong gabi. So kanina napag-usapan po natin itong si Kuya na kung saan ay binanggit po niya yung Itbiligan na kung saan proud na proud po siya na ipagsigaway ng Itbiligan dahil ang original naman po talaga nito ay ang TVJ at yan na po ang nakatatak sa kamalayan ng mga Pilipino. At the same time ay about naman po dito sa tape Buliga ay muli na naman po silang nilampaso ng TVJ dahil tambakol na naman nga po ang ganap. Grabe, ang layo po ng agwat ng viewers po ng original at nitong new EB na ipinagmamalaki po ng mga pro-tape na Facebook pages na hindi naman po natin alam kung iisa lang po ba ang mga admin ng account na yan. Siyempre, sa isang tao naman po pwede kang mag-manage ng multiple na Facebook page. Anyway, sa mga bashers naman na ipinagmamalaki na ang kanilang fresh ideas di umano ay mukhang kulelat at nilampaso po ng TVJ. Pinagmamalaki pa nila mga fresh ideas daw. Wala naman po tayo nakikitang fresh doon kundi mga copyright or mga kopya-kopya lang na segment po from TVJ and mga kopya-kopya pong pakulo like palaro, like yung Mayor Jose, tinapatan nila, gumawa sila ng Prinsipe Sedi. Sabi nga po na iba, baka po sinasadya na nila yan para pag-usapan, para ipakita kung sino ang magaling. Kasi syempre, ang pinagmamalaki po nila, new taste daw at talagang akma daw po sa panahon ngayon. Parang sinasabi po nila na laos, out of style na ang style ng TVJ. Pero kita nyo naman kung sino po ang inaabangan, sino ang sinusuportahan at mas gusto or saan mas nag-enjoy po ang mga netizen. Ang pinaparinggan lang naman po nila na out of style ay mayroon pong 87,000 na live viewers or concurrent viewers po. Samantalang ang sinasabi nilang fresh and patok po sa new generations ngayon, hindi raw boring kundi mas pinasaya, ay meron lang pong 1,700 na concurrent viewers. Yan po ay sa YouTube channel na mayroong 5 million subscribers. 1,000 lang po ang nanood compare sa TV5 na mayroon pong 87,000 viewers.
'Di ba? Ang labo nila. Ang labo para sabihin na laos ang TVJ, matatanda na, out of style, old school. Pero yung mga panlalait na ginagawa po nilang yan, kabaliktaran po ang suporta na natatanggap. Kasi ito po ang mas nagugustuhan ng marami, and stay tuned po talaga. Never pong sumisilip dito sa tape na It Bulaga. Kitang-kita nyo naman ang saklap. Tinambakan po ng EAT ang It Bulaga ng Tape Inc. na mayroong 5 million subscribers. Samantala, pag-usapan naman po natin ang patungkol po dito sa TV ads ng TVJ yan itong mga nakaraang araw. So, napakarami pa rin naman po, no? So, ito nga pong September 13, 2023, na ads count ng TVG. So, credit po sa All Channel natin pong mapagkakatiwalaan pagdating po sa mga TV ads. Napakasipag po mag-update. So, nung first gap po ay merong 28 TV ads. Second gap ay meron pong 28 TV ads pa rin. And third gap na mayroon pong 35 TV ads. So, total po niyan ay 91 commercials. Napakarami po. Alam naman po natin na bawat commercial, malaki po ang bayad niyan kada segundo na sila po ay nagpi-play. Nung September 12 naman, Collegiate Cards ay meron pong ads count ang TVJ na 90 TV ads. First gap ay meron po silang 27, second gap ay 24 TV ads, and third gap ay malaki, no, 39 TV ads. So, 90 TV ads na po agad yan. Wala pang, already pa kasama po dyan yung kanilang major na sponsors. So, nananatili po na inuulan pa rin ng blessings ang TVJ. Kaya naman po, congratulations. Samantala, sabi naman po sa komento ni Miss Fallen Angel, maganda ring gabi mga Collegiate Darikans. Stressful na ang pinagagawa ng fake Bulagta. Akala kasi ng Tape Inc. pag nasa kanila ang YT ng It Bulaga, if na-hack nila, patuloy ang pagsuporta ng Darikans sa kanila. Doon sila nagkakamali. Unti-unti na nag-unsubscribe ang mga supporters ng TVJ. Lahat gagawin ng mga halusos para makuha nila muli ang account. Cybercrime, pag napatunayan, pwede sila maipasara. Kaya nga, ulitin po natin yung sinabi po ng attorney ng TVJ. Kanila pong pinaghahandaan. So, on discussion pa din po ito, syempre sa pagitan po ng TVJ and ng attorney kung ano po ang mas magandang gawin after pong mapag-aralan. Syempre, kailangan pong pag-aralan ng maigi yan bago po mag-move o gumawa ng action ng TVJ. Kasi, importante din naman na talagang maipanalo po muna nila ang kaso hinggil po dito sa Tape Inc. hinggil po sa It Bulaga title. At the same time, yung sa IPO, importante po na magkaroon na ng desisyon sa aplikasyon ni Joey De Leon for Entertainment Services. Pag napanalo po kasi nila yan, unti-unti na pong susunod ang mga yan. Unti-unti na kasi magiging ebidensya ito ng TVJ na sila ang may karapatan po na mag-live, na magpalabas sa television for entertainment. At magtinda na lang siguro ang Tape Inc. dahil for merchandise naman ang kanila pong pinaregister, kumbaga. So, kung sakasakali, yan ang iniintay natin yung sa IPO. Sana magkaroon na po sila ng desisyon. At sana aprobahan po nila ang aplikasyon ni Sir Joey De Leon. And then kapag 'di ba, kunwari na meron na silang registration sa IPO for entertainment, then maipanalo po nila ang kasong ito. Yung YouTube, madali na lamang pong gumawa ng panibagong account. Madali lang naman mag-unsubscribe at mag-subscribe sa panibagong YouTube ng TVJ.
Madali na lang po i-abandona yung kabila. Aanhin naman nila ang million subscribers kung wala naman pong nanonood sa kanila. Samantala, sabi naman ni Miss Teresita Ramos sa kanyang komento, the best ang TVJ original, hindi fake. Yung iba mahilig magkamkam ng pagmamayari ng iba, hindi ganit iyon. Move on na kayo, hindi kayo panonoorin ng mga manonood. Nakakaawa naman kayo, generic bulega. So kayo po ba, Kaligit Tabrikads, ano naman ang inyong masisay hinggil po dito sa ating mga pinag-usapan ngayong araw? Don't forget to click the subscribe button and notification bell para naman po sa mga susunod pa po nating mga balita.